Sa gabi, ang ospital ay parang isang malalim at tahimik na balon, ngunit sa emergency room, ang buhay at kamatayan ay patuloy na nag-aagawan sa bawat segundo. 2 pasyente ang dinala. Isang pares na hindi ko inaasahan, ang aking asawa at ang babaeng nagdadalang tao sa anak niya. Nakakatawang isipin na ako, na nanumpa na iligtas ang buhay ng iba, ay kailangang harapin ang dalawang taong nagtulak sa aking buhay sa bangin. Ang kalmadong paghihiganti ang magiging sandata ko. At ang taksil kong asawa, darating ang araw na pagbabayaran niya ang lahat. Umalis siyang walang-wala. Nagmamakaawa na patawarin ko, ngunit ang matapang na amoy ng antiseptiko sa operating room ay tila bumaon na sa aking puso. 10:00 ng gabi, natapos din ang komplikadong operasyon. Tinanggal ko ang aking surgical mask, ramdam ang 2 malalim na marka sa aking pisngi at ang pagod sa bawat buto ng aking likod. 12 oras na tuloy-tuloy na pagtayo, ang matinding konsentrasyon ay tuluyang umubo sa aking lakas. Ang tanging gusto ko lang ay umuwi sa aming maaliwalas na apartment sa Maynila, humiga sa pamilyar na kama, at lumubog sa mahimbing na tulog. Ang asawa kong si Juan ay nasa probinsya para sa isang trabaho at sa katapusan pa ng linggo uwi. Medyo malungkot ang bahay kapag wala siya, ngunit pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang katahimikan ngayon ay isang karangyaan na aking inaasam. Pagod kong kinaladkad ang aking mga paa pabalik sa on-call room. Aalisin ko na sana ang aking scrub suit nang biglang tumunog ng nakakabingi ang internal phone, sinisira ang katahimikan. Boses ni Nurse Maria mula sa emergency department, nagmamadali. Doktora Rie, pakibaba po agad para sa isang consult. May isang buntis na pasyente na hinimatay kasama ang kanyang asawa, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Isang saglit na inis ang dumaan, ngunit agad itong napalitan ng responsibilidad ng isang doktor. Pinili ko ang propesyong ito, kaya walang konsepto ng masarap na tulog. Mabilis kong isinuot ang aking puting coat, inayos ang medyo magulo kong buhok na nakapusod, at sumugod patungo sa elevator. Ang pasilyo ng ospital sa gabi ay malamig at nakakakilabot, tanging ang tunog lamang ng aking mga yapak ang umaalingaw-ngaw. Isa na namang gabing hindi buo. Ang emergency department ay palaging isang magulong symphony. Amoy ng dugo, amoy ng alak, sigawan, iyakan, at ang pag-ugit ng mga gulong ng stretcher sa sahig. Sanay na ako sa mga tunog na ito. Agad akong sinalubong ni Maria. Nag-uulat habang naglalakad kami. Ang pasyente ay si Divina, 25 taong gulang, buntis, hinimatay. Ang kasama niya ay ang kanyang asawa, na nagsabing nadulas daw siya sa banyo. Sobrang nag-alala ang asawa kaya hinimatay din ang asawa naman ay may bahagyang pinsala sa ulo. Tumango ako, sumunod kay Maria patungo sa kama na napapalibutan ng kurtina. Mula sa malayo, natanaw ko ang isang lalaking nakaupo, hawak ang kanyang ulo na may napakapamilyar na tindig. Biglang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Tila ayaw nang humakbang ng aking mga paa. Si Juan ba yon? Imposible, dapat ay nasa malayo. Siya. Baka kamukha lang. Pinakalma ko ang aking sarili, ngunit isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa aking dibdib. Nang buksan ang kurtina, ang matinding puting ilaw ng emergency room ay tumama sa 2 tao sa loob. At sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Hindi maikakaila, ang lalaking iyon ay si Juan, ang aking asawa. Suot niya ang kulay abong silk pajamas na personal kong binili bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ang damit na sinabi niyang dadalhin niya sa mahalagang business trip na ito. May pulang bukol sa kanyang noo. Ngunit ang ikinatulala ko ay hindi ang pagkakaroon niya dito, kundi ang babaeng walang malay na nakahiga sa kama. Isang batang babae, maputla ang mukha at, higit sa lahat, malaki na ang tiyan. Ang medical record na nakaipit sa dulo ng kama ay malinaw. Na nagsasaad ng 2 pangalan, Juan de la Cruz, asawa, at Divina Santos, asawa. Ang 2 salitang imag-asawa
ay parang 20 punyal na direktang tumusok sa puso ko. Napako ako sa aking kinatatayuan, pakiramdam ko'y naging siksik ang hangin at hirap akong huminga. Nag-angat ng ulo si Juan, at nang magtama ang aming mga mata, nagbago ang kanyang mukha mula sa pagkabigla. Naging pagkalito at sa huli matinding takot. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, walang salitang lumabas. Hindi niya inaasahan na sa ganitong kabalintunaan, ang doktor na ipinatawag ay ang sarili niyang asawa. Ang ingay ng emergency room ay tila naglaho, at ang natira na lang ay ang nakakatakot na katahimikan sa pagitan naming tatlo. Ang business trip ng aking asawa, isang buntis na babae, isang nakatadhanang konsultasyon. Lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ay biglang nagkabit-kabit upang buuin ang isang hubad at karumal-dumal na larawan ng kataksilan. Sa sandaling iyon, isang galit ang sumiklab sa loob ko na tila kayang sunugin ang lahat. Gusto kong sumugod, sumigaw, magtanong, at guluhin ang buong emergency room para malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ng asawang pinagkatiwalaan ko. Humigpit ang pagkuyom ng aking mga kamay, bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang pisikal na sakit ay bahagyang tumulong sa akin na manatili sa aking katinuan. Ako ay isang doktor at ito ay isang ospital. Higit kanino man, alam ko na ang paggawa ng eksena ngayon ay magmumukha lamang akong katawa-tawa. Ang dangal ng isang doktor na pinaghirapan kong itayo ay maaaring gumuho sa isang gabi lamang. Si Juan, matapos ang unang sandali ng pagkatulala, ay mabilis na tumayo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Lumapit siya sa akin, bumulong na halos pakiusap. Ire, mahal, bakit ka nandito? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko eh. Tinitigan ko siya sa mata, ang boses ko ay malamig, walang emosyon. Ngunit sapat na para marinig naming dalawa lang. Ginoong Juan, sa ngayon, ikaw ang pamilya ng pasyente at ako ang doktor. Pakiusap, manatiling maayos. Ang lahat ng iba pang bagay ay pag-usapan natin mamaya. Bawat salita ko ay matalas na parang kutsilyo na nagpanginig kay Juan. Alam niya ang ugali ko, kapag nagpasya ako, walang makakapigil. Nang makita niyang wala akong balak gumawa ng malaking eksena, bahagyang gumaan ang kanyang mukha, ngunit ang kaba ay kitang-kita pa rin. Umatras siya ng ilang hakbang, sumiksik sa isang sulok, hindi na naglakas loob na tumingin sa akin. Humarap ako kay Nurse Maria, ang boses ko ay bumalik na sa normal, propesyonal at nakakatakot sa sobrang kalma. Kumusta ang kalagayan ng pasyente? Stable ba ang kanyang vital signs? Medyo nagulat si Maria sa pagbabago ko, ngunit mabilis din siyang nagulat. Nakinig ako, tumango, at sinimulan ang pagsusuri sa babaeng nagngangalang Divina. Nang dumampi ang aking mga kamay sa kanyang malamig na balat, isang pakiramdam ng pandidiri ang bumalot sa akin. Ito ang pangatlong tao na sumira sa aming pagsasama, nagdadala ng anak ng aking asawa. Ngunit pinigilan ko ang lahat. Sinuri ko ang kanyang tibok ng puso, presyon ng dugo, pinakinggan ang tibok ng puso ng sanggol, bawat kilos ay tumpak, walang bahid ng panginginig. Sa aking isipan ngayon, iisa lang ang tumatakbo. Kailangang maging kalmado, kailangang kontrolin ang sitwasyon. Habang tinutulak ng nurse ang kama ni Juan para sa isang CT scan ng ulo, dumaan siya sa tabi ko, hindi inaalis ang kanyang tingin. May gusto siyang sabihin ngunit nag-atubili. Sinamantala ko ang pagkakataong walang nakatingin, habang papalampas ang stretcher, mabilis kong ibinaba ang aking katawan at dinukot ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang biglaang kilos, ngunit alam kong ito ang maaaring maging susi upang buksan ang lahat ng mga lihim na itinatago niya. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone sa bulsa ng aking coat, ramdam ang malamig na metal nito. Nang maiwan akong mag-isa sa tabi ng kama ni Divina, doon ko lang pinayagan ang sarili kong huminga ng malalim. Ang galit kanina ay humupa na. Pinalitan ng isang malamig at malupit na determinasyon. Hindi ako iyak, hindi ako bibigay.
Hindi ko hahayaang makita nila akong mahina. Gagawin kong lakas ang sakit na ito. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Hindi ko sila ibubunyag sa isang hangal na paraan. Pababayaran ko sa kanila ang kataksilang ito sa pinakamahal na halaga. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Parehong materyal at dangal. Sa larong ito, ako ang magtatakda ng mga patakaran at sigurado akong ako ang mananalo. Matapos itulak si Juan palayo, nagkaroon ako ng mas maraming oras para pagmasdan. Ang babae sa kama. Nagkamalay na si Divina, nanginginig ang kanyang mga pilik mata bago dahan-dahang iminulat. Mayroon siyang isang marupok at mahinang ganda, ang tipo ng ganda na karaniwang gustong protektahan ng mga lalaki. Ang kanyang malalaking mata ay nagtatakang tumingin sa paligid bago huminto sa kanyang tiyan, at hindi sinasadyang hinawakan ito. Nang makita niya ako sa tabi niya na nakauniporme ng doktor, bumulong siya, "Doktora, ang anak ko, ayos lang po ba ang anak ko?" Ang kanyang boses ay malambing at may halong paglalambing. Tiningnan ko siya, pilit na pinanatiling. Walang emosyon ang aking mukha maliban sa pag-aalala ng isang doktor. Huwag po kayong mag-alala, stable naman po ang sanggol, pero hinimatay kayo dahil sa psychological shock at panghihina ng katawan. Kailangan po namin kayong i-admit sa ospital para sa karagdagang obserbasyon. Tila hindi gaanong napansin ni Divina ang aking mukha. Marahil sa kanyang mga mata ngayon, ako ay tulad lamang ng ibang mga doktor at nurse sa ospital. Ang tanging inaalala niya ay ang anak sa kanyang sinapupunan. Dahil dito, lalo akong naniwala na marahil ay hindi niya talaga ako kilala. Siguradong hindi. Ipinakita ni Juan ang litrato ko sa kanya. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ko. Gusto kong subukan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at tinanggal ang aking surgical mask. Tinitigan ko si Divina sa mata, naghihintay ng reaksyon, isang pagkunot ng noo, isang nagtatakang tingin, o anumang magpapakita na nakikilala niya ako. Ngunit wala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malinaw, walang bahid ng pagbabago. Tumingin lang siya sa akin na parang estranghero. Marahil ay masyadong maliwanag ang ilaw sa emergency room, o pagod pa rin siya, o sadyang itinago siya ng husto. Ni Juan. Ano man ang dahilan, ang hindi niya pagkakilala sa akin ay isang napakalaking bentahe. Mukha po kayong pamilyar, doktora, bigla niyang sinabi, ngunit ang tono ay walang interes. Parang isang simpleng komento kaysa sa isang hinala. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit napanatili ko ang aking pagiging kalmado. Ngumiti ako ng bahagya, isang profesional na ngiti. Baka nakita niyo na po ako dito sa ospital. Dito po ako nagtatrabaho. Nagpasya akong panatilihin ang pain na ito sa aking kontrol. Hindi ko siya maaaring payagang ma-discharge at maglaho kasama ni Juan. Kailangan ko ng oras para mag-imbestiga, mangalap ng ebidensya, at isakatuparan ang aking plano. Sinimulan kong gamitin ang mga teknikal na termino upang ipaliwanag ang mga potensyal na panganib sa sanggol matapos ang ganitong pagkabigla. Ipininta ko ang isang medyo seryosong larawan ng panganib ng pagdurugo, ng posibleng pagkalaglag kung hindi mababantayan ng maigi. Bagamat stable na ang kondisyon niyo ngayon, hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari. Malaki ang epekto ng emosyon ng ina sa pag-unlad ng sanggol. Ang pagkakaaksidente ng asawa niyo sa harap niyo ay isang malaking trauma. Iminumungkahi naming manatili kayo sa ospital ng ilang araw para masubaybayan kayo ng mga doktor. Ito ay para sa kaligtasan niyong mag-ina, sabi ko. Na may tonong parehong matatag at mapanghikayat. Sa simula, tila nag-aalangan si Divina. Sinabi niyang ayaw niyang abalahin ang kanyang asawa, na nasugatan din ngunit mabilis kong iwinalang bahala. Iyon. Ang kalusugan po ng asawa niyo ay nasa pangangalaga na ng mga doktor sa surgery department. Ang kalusugan niyong mag-ina ang aming responsibilidad. Siguradong gugustuhin din niya ang
Pinakamabuti para sa inyo. Tila tumama sa psikolohiya ni Divina ang aking mga makatwiran at maalalahaning salita. Siya ay isang batang babae at ito ang kanyang unang pagbubuntis. Ang pag-aalala para sa kanyang anak ay nanaig sa lahat. Sa huli, pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumango rin siya. Opo, sige po, salamat po sa mga doktor. Kusang pumasok sa hawla ang pain. Tinawag ko si Maria para asikasuhin ang admission papers ni Divina. Inayos na magkaroon siya ng kwarto sa Obgyn Ward, ang mismong departamentong pinagtatrabahuhan ko. Mula ngayon, lahat ng kilos niya ay nasa ilalim na ng aking pagmamasid. Isinuot kong muli ang aking maskara, tinatakpan ang malamig na ngiting namumuo sa aking mga labi. Ang dula ay nagsisimula pa lang. Matapos maayos ang lahat para kay Divina, bumalik ako sa aking on-call room. Ang silid ay kakaibang tahimik. Nilock ko ang pinto at napaupo sa silya. Ngayon ko lang talaga naramdaman ang pagod. Ngunit hindi pa ito ang oras para magpahinga. Kinuha ko ang cellphone ni Juan mula sa aking bulsa, umilaw ang screen, ipinapakita ang aming wedding photo bilang wallpaper. Ang masayang ngiti ko sa larawan ngayon ay mukhang peke at mapanukso. Muling kumulo ang galit sa aking puso. Ginamit niya ang aming wedding photo bilang lock screen habang may ibang babae. Walang hangganan ang kanyang kakapalan. Huminga ako ng malalim. Pilit na isinantabi ang magulong emosyon para mag-focus sa mas mahalagang bagay, ang pag-unlock sa cellphone na ito. Sinimulan kong subukan ang mga pamilyar na password. Ang anibersaryo ng aming kasal. Mali. Ang kaarawan ko. Mali. Ang kaarawan niya. Mali pa rin. Sinubukan kong pagsamahin ang aming mga kaarawan at ang araw na opisyal na naging kami. Lahat ay mali. Sa bawat pagpapakita ng maling password sa screen, isa na namang hiwa ang nadadagdag sa aking puso. Tila lahat ng tungkol sa aming nakaraan ay itinapon na niya. Nagtayo siya ng isang bagong mundo, isang bagong buhay kung saan hindi ako umiiral. Nang malapit na akong sumuko, iniisip na dalhin ito sa isang shop bukas para i-unlock, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Kung ang password ay hindi tungkol sa akin, malamang ay tungkol ito sa kanya. Naalala ko ang impormasyon sa medical record, Divina Santos, ipinanganak noong Agosto 12. Nanginginig kong inilagay ang mga numerong 1,208. Mali pa rin. Baka kasama ang taon ng kapanganakan. Sinubukan kong muli, 120,878. Bahagyang nag-vibrate ang telepono at lumabas ang home screen. Nagtagumpay ako. Ngunit ang naramdaman ko ay hindi kagalakan, kundi isang matinding kapaitan. Ginamit niya ang kaarawan ng kanyang kabit bilang password. Ang pagpapalit na ito ay mas malupit kaysa sa anumang salita. Nanginginig kong binuksan ang messages. Sunod-sunod na pag-uusap sa isang taong nakasave bilang mahal kong asawa ang lumitaw. Pinindot ko ito at bumungad sa akin ang mga malalambing na mensahe, mga cheesy na salita ng pag-ibig. Miss na miss ka na ni Mr. Naging mabait ba ang baby natin ngayon? Nagpadala ako ng 1,000 pesos para makapamili ka ng masustansyang pagkain. Mabilis kong ni-scroll, pakiramdam ko'y may sumasakal sa aking puso. Pagkatapos ay natagpuan ko ang kailangan ko. Mga mensahe tungkol sa trabaho. Lumalabas na magkatrabaho pala si Juan at Divina. Si Juan ang department head at si Divina ay isang subordinate. Nagsimula lang ang kanilang relasyon mga 3 buwan na ang nakakaraan, eksakto sa panahong nagsimulang magkaroon si Juan ng mga biglaang business trip. Sa isang mensahe, tila nag-aalala si Divina tungkol sa akin. Pinakalma siya ni Juan sa pamamagitan ng pagpapadala ng larawan ng isang marriage dissolution certificate at nangakong ayos na ang lahat sa amin. Hindi lang isinasa publiko dahil sa takot na maapektuhan ang aming reputasyon.
Isang peking papeles ng diborsyo. Ang kanyang kasinungalingan ay binuo sa isang napakadetalyado at sistematikong paraan. Ngunit ang pinaka nagpagulat sa akin ay nang buksan ko ang banking API. Ipinakita ng transaction history na sa loob ng 3 buwan, naglipat si Juan ng malalaking halaga kay Divina, na umaabot sa halos 1 milyon pesos. 1 milyon pesos. Iyon ang perang pinaghirapan naming ipunin, na plano naming gamitin para bumili ng isang lot sa labas ng syudad. Hindi siya nag-atubiling. Gamitin ang aming pinagsamang ari-arian para sustentuhan ang kanyang kabit. Ang mga numero ay sumasayaw sa aking paningin, na tila tinatawanan ang aking kahangalan at bulag na pagtitiwala. Ang cellphone sa aking kamay ay hindi na isang simpleng communication device. Ito ay isang Pandora's box na puno ng ebidensya ng kataksilan, panlilinlang, at maruruming pakana. Maingat kong kinuha ng screenshot ang lahat ng mensahe, transaction history, at ang peking papeles ng diborsyo, at ipinadala sa isang lihim na email address ko. Ito ang magiging pinakamatatalim na sandata sa digmaang sisimulan ko. Matapos ang isang gabing halos walang tulog, ang aking isipan ay gulong-gulo sa libu-libong iniisip. Ngunit kakatwa, pakiramdam ko ay mas gising ako kaysa dati. Ang mga ebidensya sa cellphone ni Juan ay nagpawi sa lahat ng aking natitirang ilusyon tungkol sa aming kasal. Ngayon, wala nang sakit o pagsisisi, tanging determinasyon na lang natapusin ang larong ito. Kinaumagahan, pumunta ako sa ospital. Ang una kong ginawa ay pumunta sa record section, humiling na makita ang buong medical record at ultrasound results ng pasyenteng si Divina Santos. Bilang attending physician, lehitimo ang aking kahilingan. Hawak ang file, dumiretso ako sa aking opisina at nilock ang pinto. Isa-isa kong binuklat ang mga pahina, binabasa ng mabuti. Lahat ng impormasyon ay tumutugma sa mga alam ko na. Ngunit isang maliit na detalye sa unang information sheet ang nakakuha ng aking pansin. Sa ilalim ng ihuling regla, idineklara ni Divina ang isang pet sa mga mahigit 2 buwan na ang nakalipas, at sa diagnosis ng EA doctor, malinaw na nakasulat, pagbubuntis ng mga 7 hanggang 8 linggo. Ayon sa pasyente, 7 hanggang 8 linggo, na halos 50 araw. Ang numerong ito ay perpektong tumutugma sa 3 buwang relasyon nila ni Juan. Kung ang pagbubuntis ay 50 araw, malaki ang posibilidad na anak ito ni Juan. Ito ay nagdulot ng kaunting hadlang sa aking plano. Ngunit hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Naniniwala ako sa siyensya, sa kung ano ang nakikita ng aking mga mata. Binuklat ko ang ultrasound film na kinuha kagabi. Bilang isang bihasang obstetrician, isang sulyap lang ay sapat na para matantya ang edad ng fetus batay sa mga sukat tulad ng biparietal diameter, abdominal circumference, at femur length. Inilagay ko ang film sa viewbox at pinagmasdan itong mabuti. Malinaw ang mga numero, medyo malaki na ang embryo, at nabuo na ang mga pangunahing bahagi. Kinwenta ko sa aking isipan, imposible itong 7 linggo. Batay sa laki at antas ng pag-unlad na ito, ang fetus ay dapat hindi bababa sa 12 hanggang 13 linggo, na 3 buwan na. 3 buwan. Isang napakalaking pagkakaiba sa 50 araw na idineklara ni Divina. 3 buwan na ang nakalipas, hindi pa nagsisimula ang kanilang lihim na relasyon. Ito ay nagpapatunay lamang ng isang bagay, ang sanggol sa sinapupunan ni Divina ay hindi anak ni Juan. Para akong nakuryente. Ito na. Ito ang pinakamalakas na sandata na hinahanap ko. Niloloko si Juan. Masaya siyang naghihintay sa anak ng ibang lalaki, at hindi nag-atubiling gastusan sila. Siya mismo ang naglalagay ng korona ng katangahan sa kanyang ulo nang hindi niya namamalayan. At si Divina. Hindi rin siya simpleng babae. Maingat siyang nagplano, humanap ng isang mayamang tagasalo na handang gumastos tulad ni Juan para gawing lehitimo ang kanyang pagbubuntis.
Ang eksena ng pagkahimatay dahil sa pag-aalala sa asawa kagabi ay isang napakagaling na pag-arte. Napaupo ako sandali, nakakaramdam ng galit at kasayahan. Biglang naging malinaw at simple ang lahat. Hindi ko agad ibubunyag ang katotohanan ito. Hindi masyadong magaan iyon para sa kanila. Gagamitin ko ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Hahayaan kong manatili si Juan sa kanyang ilusyon na magiging ama siya, para lalo siyang mabaon sa kumunoy na ito. Hahayaan ko siyang personal. Naalagaan ang hindi niya kadugo, at sa huling sandali, isasampal ko ang katotohanan ito sa kanyang mukha. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon kapag nalaman niyang ginawa siyang tanga ng kanyang asawa at kabit. Ang pakiramdam na iyon ay tiyak na mas masakit ng libu-libong beses kaysa sa simpleng pagtuklas na pinagtaksilan ka. Napangiti ako, isang malamig at kalkuladong ngiti. Ang larong ito ay nagiging mas interesante. Kinahapunan, matapos ipakita ng CT scan na si Juan ay mayroon lamang soft tissue injury, agad niya akong hinanap. Inaya niya akong magkita sa doctors lounge, isang lugar kung saan dati kaming nagkakaroon ng mga sandaling pagtakas mula sa trabaho para magkasama. Ang lugar ay pareho pa rin, ngunit ang mga puso ay nagbago na. Pumasok si Juan. Dahan-dahang isinara ang pinto. Wala na ang takot na tulad ng kagabi, napalitan ito ng isang pekeng kahinahunan. Tumingin siya sa akin, isang komplikadong tingin na may halong pagsisisi, pagsusuri. At tila isang hamon. Umupo ka, sabi ko, itinuturo ang silyang kaharap ko, kalmado ang aking boses. Handa na ako para sa pag-uusap na ito. Alam kong kailangan kong umarte at kailangan kong galingan. Umupo si Juan, magkakaugnay ang mga kamay sa kanyang kandungan. Matagal siyang tahimik, tila pinipili ang kanyang mga salita. Sa wakas, nagsalita siya, mababa ang boses. Yue. Patawarin mo ako. Alam kong walang silbi ang anumang sasabihin ko ngayon, pero talagang pinutol ko ang kanyang sasabihin, hindi sa pamamagitan ng isang puna, kundi sa isang pigil na hikbi. Itinakip ko ang aking mukha, nanginginig ang aking mga balikat. Ang mga luha, isang sandata na bihirang gamitin, ay madaling dumaloy. Umiyak ako para sa aming kasal, para sa nasirang tiwala. At para sa papel na ginagampanan ko. Nang makita akong umiiyak ni Juan, tila siya nataranta. Tumayo siya at nagpabalik-balik sa silid, pagkatapos ay umupo sa tabi ko, akmang hahaplusin ako ngunit. Umatras. Huwag kang ganyan. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali? Napakagaan naman ng salitang yan. Humikbi ako, tumingala sa kanya, namumula ang mga mata. Sabi mo may business trip ka pero kasama mo ang ibang babae at may anak pa kayo. Juan, ano ba ako sa'yo? Isang tanga na matagal mo nang pinapaikot. Iniwasan ni Juan ang tingin ko. Sinimulan niya ang karaniwang awit ng mga taksil. Hindi siya nagsisisi, bagkus ay walang hiya pa niyang ibinalik sa akin ang sisi. Ire, kailangan mo akong intindihin. 5 taon na tayong kasal pero wala pa tayong anak. Ako ang panganay. May pressure mula sa mga magulang ko sa aming angkan. Naiintindihan mo ba? Gusto ko ring maging ama. Ikaw naman, palaging trabaho at ospital lang ang alam mo. Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kumulo ang dugo ko, ngunit napigilan ko agad. Kailangan kong magmukhang mahina, kailangan kong ipaisip sa kanya na natumbok niya ang kahinaan ko. Yumuko ako, mas lalong lumakas ang aking pag-iyak. Nang makitang hindi ako tumututol, lalo siyang nagmalaki. Inakala niyang hawak na niya ang kahinaan ko. Lumuhod siya sa harap ko, mas naging malambing ang kanyang boses na parang nagbibigay ng pabor. Ngayong nandito na tayo, kailangan nating humanap ng solusyon. Si Divina, mabait siyang tao, biktima lang din siya. Walang kasalanan ng bata. Paano kung sabay nating palakihin ang bata?
Doktor ka, sigurado akong maintindihan mo at mamahalin mo ang isang inosenteng bata, hindi ba? Pangako, tatapusin ko na ang ugnayan namin. Ang anak lang ang ititira natin. Magsisimula tayo ulit, ituring natin siyang anak natin. Isang nakakadiri at masamang solusyon. Gusto niyang ako, ang legal na asawa, ang mag-alaga sa anak ng kanyang kabit. Ang kanyang kasakiman at kalupitan ay lagpas sa aking imahinasyon, ngunit sa aking mukha ay tanging sakit at pagkalito lamang ang ipinakita ko. Umiling ako, mahina ang boses. Hindi ko alam. Kailangan ko ng oras para mag-isip, hindi ko kaya ito. Ang aking paiba-ibang sagot ang hinihintay ni Juan. Sa kanyang mga mata, ang isang babaeng nasa bingit na tinamaan pa sa sakit ng hindi pagkakaroon ng anak ay magiging mahina at madaling sumuko. Inakala niyang natinag na ako, na sa kaunting panahon pa ay susunod na ako sa kanyang kagustuhan. Huminga siya ng maluwag, tumayo. At marahang tinapik ang aking balikat. Sige, bibigyan kita ng oras. Pag-isipan mong mabuti. Ito ang pinakamabuting paraan para sa ating lahat. Umalis siya, iniwan akong mag-isa sa silid. Nang magsara ang pinto, tumigil din ang aking pag-iyak. Pinunasan ko ang aking mga luha, naging malamig ang aking mukha. Ang unang yugto ng dula ay naging ayon sa plano. Si Juan ay tuluyan ng nawalan ng pag-iingat. Hindi niya kailanman akalain na ang babaeng mahinang umiiyak sa harap niya ay naghahanda ng isang mas malaking bitad para sa kanya at sa kanyang maliit na kabit. 3 araw pagkatapos, ayon sa plano, ay ang ika-negatibo 60 kaarawan ng aking biyenan, si Lola Corazon. Bawat taon, maaga kaming umuwi ni Juan sa probinsya para maghanda. Ngunit ngayong taon, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagbago ang lahat. Ginamit ni Juan ang dahilan na kailangan niyang manatili sa ospital para alagaan ang isang may sakit na kakilala. At ako, syempre, ay kailangang gampanan ang papel ng isang mapagmahal na manugang. Alam kong ang aking biyenan ay isang taong maporma at mahal na mahal ako. Itinuturing niya akong isang karangalan sa pamilya. Isang manugang na maganda, matalino at magaling makisama. Nagpasya akong samantalahin ang pagmamahal na ito. Kinaumagahan, pumunta ako sa isang malaking mall sa Metro Manila, pumili ng isang mamahaling perlas na pulseras. Ang presyo nito ay halos katumbas ng isang buwang sahod ko. Ang regalong ito ay hindi lamang para pasayahin ang aking biyenan, kundi para subukan din si Juan. Nang umuwi ako para mag-impake, kararating lang ni Juan mula sa ospital. Nakita niya ang eleganteng kahon ng regalo sa mesa at kumunot ang kanyang noo. Ano nung binili mo na napakamahal? Simpleng kaarawan lang ni Mama, hindi kailangang maging magarbo. Tiningnan ko siya, lihim na natatawa, ngunit kalmado pa rin sa labas. 6 na po na si Mama, minsan lang sa buhay niya ito. Gusto ko lang siyang pasayahin. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang pagmamahal, di ba? Hindi na kumibo si Juan. Ngunit ang hindi masayang mukha niya ay nagbunyag ng lahat. Nang hinayang siya sa pera. Kaya niyang gumastos ng daan-daang libong piso para sa kanyang kabit, ngunit nang hihinayang sa isang regalo para sa sariling ina. Alam kong ang perang iyon ay dapat para kay Divina. Para sa kanyang anak na lalaki. Mag-isa akong nagmaneho pa uwi sa probinsya, sa Laguna. Ang bahay ng aking mga biyenan ay nasa labas ng lungsod, sariwa ang hangin at tahimik. Nang makita akong mag-isang dumating, medyo nagulat ang aking biyenan ngunit hindi nagalit. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, busy na naman ba si Juan, anak? Ayos lang, masaya na si Mama na nandito ka. Ang salo-salo ay ginanap ng simple kasama ang pamilya. Ako mismo ang nagluto ng mga paboritong pagkain ng aking biyenan, palaging nagtatanong at nag-aalaga sa kanya. Ang aking mamahaling regalo ay labis niyang ikinatuwa at ipinagmalaki sa mga kamag-anak. Sa buong oras, nanatili akong nakangiti, ginagampanan ang papel ng perpektong manugang.
Noong gabing iyon, nang makaalis na ang lahat. Habang tinutulungan ko ang aking biyenan na magligpit sa kusina, tumawag si Juan sa kanya. Nagkunwari akong pumunta sa banyo, ngunit sa katunayan ay nakatayo ako sa likod ng pinto, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ma, masaya po ba ang birthday nyo? May halong panunuyo ang boses ni Juan. Pagkatapos ng ilang tanong, dumiretso na siya sa punto. Ma, yung pera po mula sa bayad sa lupa sa likod bahay, nabigay na po ba ng gobyerno? Sumagot ang aking biyenan. Anak, kakadeposito lang noong nakaraang linggo. Bakit? Wala naman po, nag-atubili si Juan. Kailangan ko lang po. Kasi ng kaunting pera para sa isang negosyo. Pwede po bang makahiram muna? Ibabalik ko rin po agad. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tulad ng inaasahan ko, kailangan niya ng pera para kay Divina. Malinaw kong narinig ang buntong hininga ng aking biyenan sa telepono. Anong negosyo na naman yan? Ang pera ng mga magulang nyo ay para sa inyo rin sa huli. Pero dapat kausapin mo ang asawa mo. Si Kiri ay isang matalinong babae. Huwag kang magdesisyon mag-isa. Alam ko po, ma, pero negosyo po ito ng mga lalaki. Baka hindi niya maintindihan. Sige na po, ma, pahiramin niyo na ako. Pangako. Kikita ito. Patuloy na pangungumbinsi ni Juan. Hindi ko na pinakinggan pa. Sapat na yon. Hindi lang niya ako niloloko, sinusubukan din niyang kunin ang pera ng kanyang mga magulang para sustentuhan ang kanyang kabit at ang anak ng ibang lalaki. Dahil sa kanyang kabastusan, nawalan na ako ng anumang natitirang pagtingin sa kanya. Tahimik akong bumalik sa kusina, nagpatuloy sa paglilinis na. Parang walang nangyari. Ngunit sa aking isipan, isang bago at mas malupit na plano ang nagsimulang mabuo. Sa aming masayang hapunan sa bahay ng aking mga biyenan, napakasaya ng kapaligiran. Ang aking biyenang lalaki, isang taong tahimik ngunit mapagmahal, ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking plato. Ang aking biyenang babae naman ay walang tigil sa pagpuri sa akin. Sa gitna ng mga kwentuhan, bigla siyang tumingin sa akin at bumuntong hininga. 5 taon na kayong kasal, pareho na kayong matatag sa trabaho. Plano na lang ba palagi? Kailangan nyo nang isipin ang pagkakaroon ng anak. Matanda na kami, ang tanging hiling na lang namin ay magkaroon ng apo na alagaan. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Alam kong darating din ang paksang ito. Nang marinig ang sinabi ng aking biyenan, dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kubyertos, ang masaya kong mga mata ay biglang nabalot ng kalungkutan. Yumuko ako, bahagyang nanginginig ang aking mga balikat at agad na bumigat ang kapaligiran. Nang makita ang aking reaksyon, medyo nataranta ang aking mga biyenan. Mabilis na sinabi ng aking biyenan, naku, wala akong ibig sabihin. Huwag mong isipin. Tuminala ako, namumula na ang aking mga mata, pilit na ngumiti. Hindi po, ma, wala po yon, sadyang-sadyang Naputol ang aking sinasabi, hindi na makapagsalita. Lahat sila ay nakatingin sa akin, nag-aalala. Sinamantala ko ang sandaling iyon, kinuha mula sa aking bag ang isang papel na nakatupi sa 4, isang papel na inihanda ko na. Ito ay isang pekeng resulta ng laboratorio na may kumpletong pirma at selyo ng ospital. Nanginginig kong itinulak ang papel patungo sa aking biyenan, basag ang aking boses. Ang totoo po, matagal ko nang itinatago ito. Sa inyo. Gusto rin po naming magkaanak. Pero ako po ang may problema, hindi po maganda ang aking kalusugan. Nagmamadaling isinuot ng aking biyenan ang kanyang salamin at binasa ang papel. Nagbago ang kanyang mukha. Malinaw na nakasulat sa papel ang diagnosis ng mataas na antas ng prolactin sa dugo na nakakaapekto sa ovulasyon at kakayahang magbuntis. Ito ay isang tunay na kondisyon. At isa sa mga karaniwang sanhi ng pagkabaog sa mga babae. Ang diagnosis at paggamot nito ay medyo komplikado.
Pinili ko ang sakit na ito upang maging mas kapani-paniwala ang aking dula. Diyos ko! Bakit ganito, bulalas ng aking biyenan, puno ng pagkabigla at awa. Tumingin siya sa akin, puno ng habag. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Kawawa naman ang anak ko, matagal ka nang nag-isa sa pagdurusa. Umiling lang ako, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Natatakot po akong mag-alala kayo. Nagpapagamot po ako pero sabi ng doktor ay kailangan ng panahon. Ang sumunod na hapunan ay nabalot ng katahimikan. Walang sinuman ang nasa mood para magsaya pa. Ang aking biyanang lalaki ay tahimik lamang na nagdagdag ng pagkain sa aking plato, isang tahimik na paraan ng pag-aliw. Sa buong dula na yon, si Juan, na wala roon, ay tiyak na magagalak kung malalaman niya. Wala siyang sinabi nang ikwento ko ito sa telepono. Ang dulang ito ay nakamit ang dalawang layunin ng sabay-sabay. Una, inilipat nito ang lahat ng responsibilidad sa hindi pagkakaroon ng anak sa akin. Si Juan ay ganap na malaya sa anumang hinala. Siya ay isang malusog na lalaki na nagkataon lang na nakapangasawa ng isang babaeng may problema. Pangalawa, at mas mahalaga, pinatibay nito ang dahilan kung bakit kailangan niyang magkaroon ng anak sa labas. Ngayon, ang pagkakaroon niya ng anak kay Divina ay hindi na isang kasalanan, kundi isang lehitimong pagnanais ng isang lalaking gustong magkaroon ng tagapagmana dahil hindi makapag-anak ang kanyang asawa. Tiyak na lihim na nagpapasalamat sa akin si Juan sa paghahanda ng daan para sa kanya. Hindi niya kailanman akalain na ang panlilinlang na ito ay isang paunang hakbang lamang. Ang peking resulta ng aking sakit ay gagawing isang malaking dagok ang tunay na resulta ng kanyang sariling pagkabaog, isang hindi maikakailang katotohanan na hindi niya matatakasan. Nagtagumpay akong paniwalain siya na ang problema ay nasa akin. At ang anak ni Divina ang kanyang tanging pag-asa. Pagbalik sa Maynila mula sa pagbisita sa mga biyenan, mas matatag na ang aking kalooban. Ang bawat hakbang ng aking plano ay naayon sa tamang direksyon. Si Juan ay lubos na naniwala sa kwentong inimbento ko. Nagpakita pa siya ng simpatya at inalo ako. Ngunit alam kong sa likod nito ay ang kanyang kasiyahan dahil nakawala na siya sa pasanin. Samantala, si Divina ay masunuring na natili sa ospital sa ilalim ng aking pangangalaga. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Gayunpaman, alam kong para masigurado ang tagumpay, kailangan kong lubusang kilalanin ang aking kalaban. Imposibleng si Divina ay isang inosenteng babae na nadawit lang sa gulo. Ang kanyang pagsisinungaling tungkol sa edad ng pagbubuntis ay nagpapakita na siya ay isang taong mapagkalkula. Kailangan kong malaman ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga dating relasyon, at ang kanyang pamilya. Naalala ko si Eduardo, isang dating kaklase sa kolehiyo. Hindi nagmedisina si Eduardo kundi naging abogado. Pagkatapos ng ilang taon, nagbukas siya ng isang kilalang private detective agency. Hindi kami madalas magkausap, ngunit nananatili pa rin ang aming pagkakaibigan. Nagpa siya akong humingi ng tulong sa kanya. Nakipagkita ako kay Eduardo sa isang tahimik na coffee shop. Nang ikwento ko sa kanya ang aking sitwasyon, hindi siya makapaniwala. Tinapik niya ang aking balikat at sinabing, hindi ko akalain. Akala ko kayo ni Juan ang perfect match. Sige, nangyari na. Ano ang maitutulong ko? Gusto kong ipaimbestiga mo ang isang tao, sabi ko at inabot sa kanya ang isang papel na may kumpletong impormasyon ni Divina na nakuha ko mula sa medical record, pangalan, kaarawan, probinsya. Gusto kong malaman ang lahat. Tungkol sa nakaraan niya. Mas detalyado, mas maganda. Tiningnan ni Eduardo ang papel at tumango. Sige, hindi ito mahirap. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Eksaktong 1 linggo pagkatapos. Tinawagan ako ni Eduardo. Nagkita kami ulit sa parehong lugar. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder.
Lahat ng kailangan mo ay nandito. Binuksan ko ang folder, medyo kinakabahan. Ang mga impormasyon sa loob ay higit pa sa aking inaasahan. Si Divina ay mula sa isang simpleng pamilya sa probinsya, ngunit mula nang mag-aral sa Maynila, ganap na nagbago ang kanyang buhay. Kilala siya bilang isang campus beauty, palaging maraming manliligaw. Ang pinakakapansin-pansin ay sa kanyang 2 taon pa lang sa kolehiyo, ikinasal siya sa isang mayaman, anak ng isang malaking construction company owner. Ang kasal ay tumagal lamang ng mahigit 1 taon. Ayon sa impormasyong nakalap ni Eduardo, ang dahilan ng diborsyo ay hindi pagkakasundo ni Divina sa pamilya ng lalaki. Ngunit ang pinakamahalagang punto ay pagkatapos ng diborsyo, nakatanggap si Divina ng malaking halaga, sapat para makabili ng isang maliit na apartment at mabuhay ng komportable sa mahabang panahon. Pagkatapos ng diborsyo, hindi na bumalik si Divina sa pag-aaral at nagsimula ng isang marangyang buhay. Madalas siyang makipag-ugnayan sa maraming mayayaman at mas matatandang lalaki. Ang kanyang trabaho sa kumpanya ni Juan ay isang panakip-butas lamang. Hindi pa siya nagtatagal doon. Ang folder ay mayroon ding ilang mga larawan ni Divina na papasok at palabas sa mga mamahaling restaurant at hotel kasama ang iba't ibang lalaki. Lahat ay nangyari bago niya makilala si Juan. Pagkabasa ko nito, naintindihan ko na ang lahat. Si Divina ay hindi isang baguhang gold digger. Siya ay isang profesional na manlalaro. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang ganda at kahinaan bilang pain, na tinatarget ang mga lalaking may pera at posisyon, ngunit may problema sa pagsasama. Tulad ni Juan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay malamang resulta ng isa sa kanyang mga panandaliang relasyon. At si Juan, sa kanyang bulag na pagnanais na magkaanak, ay naging perpektong tagasalo. Isinara ko ang folder, nanlalamig ang aking puso. Ang galit ko kay Juan at Divina ay lalong tumindi. Hindi lang nila ako pinagtaksilan, sila ay 2 manloloko na nagtutulungan para makuha ang aking ari-arian. Pinasalamatan ko si Eduardo at binayaran siya ng malaki. Hawak ang folder, alam kong mayroon na akong isa pang alas. Ang laban na ito ay walang lugar para sa awa. Ilang araw pagkatapos, na-discharge si Divina. Stable na ang kanyang kalusugan at ang pananatili pa niya sa ospital ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang pagdududa. Pinirmahan ko ang kanyang discharge papers, pinayuhan siya sa mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng buntis na parang isang tunay na doktor. Si Divina ay labis na nagpasalamat, walang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, nag-file ako ng leave. Hindi ako umuwi agad kundi nagmaneho papunta sa isang coffee shop sa tapat ng ospital, pumili ng isang tagong sulok kung saan kitang-kita ko ang entrance. Gusto kong makita kung saan dadalhin ni Juan ang kanyang bagong pamilya. Mga bandang 9:00 dumating si Juan. Minamaneho niya ang kotse na pinagsikapan naming bilhin na ngayon ay ginagamit para sunduin ang kanyang kabit. Maingat niyang inalalayan si Divina palabas ng kotse, binuksan ang pinto, tinulungang umupo, mga kilos na dati ay para sa akin lamang. Ngayon, habang pinapanood ko, iyon, wala na akong naramdamang sakit, kundi katatawanan. Umarangkada ang kotse, at agad kong sinundan, pinapanatili ang ligtas na distansya. Ang kotse ni Juan ay hindi patungo sa aming bahay o sa bahay ng kanyang mga magulang. Papunta ito sa isang bagong urban development sa kanluran ng Maynila, isang lugar na may mga nagtataasang high-end na kondominium. Biglang kumirot ang puso ko. Mayroon akong masamang kutob. Sa wakas, huminto ang kotse sa harap ng isang marangyang kondominium. Hindi ko makakalimutan ang gusaling ito. Ito ang apartment na binili namin gamit ang lahat ng aming ipon. 2 taon na ang nakakaraan. Pinlano namin na kapag nagkaanak kami, dito siya mag-aaral sa kalapit na international school at dito kami titira. Ang bahay na yon ay naglalaman ng napakaraming pangarap at plano para sa isang masayang kinabukasan.
Naalala ko, eksaktong 3 buwan na ang nakalipas, sa panahon din na nagsimula ang relasyon ni Juan at Divina, umuwi siya at masayang ibinalita na nakahanap siya ng upa sa apartment sa magandang presyo. Sinabi niyang iparenta muna para kumita, habang kami ay mananatili sa aming lumang bahay. Noong panahong iyon, lubos akong naniwala at pinuri pa siya sa kanyang pagiging praktikal. Lumalabas na lahat ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang pinaupahan. Inayos niya ito para sa isang bagong pamilya. Isang pamilya kung saan wala ako. Nakaupo ako sa kotse, pinapanood si Juan na akayin si Divina papasok sa gusali. Humigpit ang pagkakahawak ko sa manibela, namuti ang aking mga buko sa daliri. Umabot sa sukdulan ang aking galit. Bahay ko yon, binili gamit ang aking dugo at pawis. Ngunit ngayon, ito na ang pugad ng pangatlong tao at ng anak ng iba. Hindi lang niya ako pinagtaksilan. Ninanakaw din niya ang aking ari-arian ng harapan. Ang kalupitan ni Juan ay lumampas na sa lahat ng hangganan. Hindi lang niya gustong magkaroon ng sariling anak, gusto rin niyang kunin ang lahat. Nang sa akin, mula sa pagmamahal, pera, hanggang sa aming pinapangarap na tahanan. Sige, kung gusto niyang maglaro hanggang sa huli, pagbibigyan ko siya. Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang maikling panahon ng kaligayahan sa bahay na yon. Kung gaano kataas ang lipad, ganoon din kalakas ang lagapak. Pababayaran ko sa kanila ang lahat, kasama ang interes. Kinuha ko ang aking telepono at nag-dial. Hello, Law Office of Eduardo, how may I help you? Matapos matuklasan na dinala ni Juan si Divina sa aming sariling bahay, ilang araw akong nag-ayos ng aking damdamin. Ang unang galit ay humupa. Napalitan ng isang matigas na determinasyon. Sinimulan ko ang susunod na yugto ng aking plano, ang paglapit at pagpapakita ng pag-aalala kay Divina. Tumawag ako kay Juan, nananatiling mahina at tila sumusuko ang aking boses. Mahal, ilang araw na akong nag-isip. Siguro tama ka, walang kasalanan ang bata. Gusto kong bisitahin siya at ang sanggol, tutal, baka maging isang pamilya rin tayo balang araw. Si Juan sa kabilang linya ay sobrang saya at gulat. Walang tigil niya akong pinuri sa pagiging mapagpatawad at mapagbigay. Wala siyang anumang hinala dahil sa kanyang mga mata. Ako ay isang babaeng tinanggap na ang kapalaran na hindi magkaanak at sinusubukang iligtas ang aming kasal. Agad niyang ibinigay sa akin ang address at sinabing pumunta ako sa gabi kapag nakauwi na siya mula sa trabaho. Noong gabing iyon, pumunta ako sa apartment. Si Juan ang nagbukas ng pinto, masaya ang mukha. Si Divina ay nakaupo sa sofa, medyo nahihiya nang makita ako. Umiti ako ng mabait, may dalang malaking basket ng prutas at ilang pagkain para sa buntis. Hi, ako si Kire, malumanay kong sabi. Nandito ako para kumustahin ka at ang baby. Huwag kang mahiya. Ituring mo akong pamilya. Tila napagsabihan na ni Juan si Divina, kaya mabilis din siyang naging palakaibigan. Nag-usap kami, karamihan ay tungkol sa pagbubuntis at pangangalaga sa kalusugan. Ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman bilang doktor para magbigay ng mga kapaki-pakinabang na payo na nagpahanga at nagpatibay ng tiwala ni na Juan at Divina. Habang nag-uusap, masayang ikinuwento ni Juan. Kakaiba ang paglilihi ni Divina ngayon, hirap kumain ng kanin, laging gusto ng maasim at maanghang, lalo na ang sinigang, araw-araw niyang hinihiling. Nang marinig ko ito, bahagyang kumirot ang aking puso. Sa file ni Eduardo, may isang napakahalagang detalye. Ipinakita sa dating medical record ni Divina na mayroon siyang kasaysayan ng kidney stones at nagpagamot na siya dati. Ang mga taong may ganitong kasaysayan ay pinapayuhang iwasan ang sobrang maalat, maanghang, mamantika, at lamang loob, mga bagay na hindi nawawala sa isang mangkok ng sinigang. Ito na ang pagkakataon, isang perpektong bitag na hindi ko na kailangang paghirapan. Tumingin ako kay Divina na may simpatya, na tila naintindihan ko siya.
Normal lang sa buntis na magbago ang panlasa. Kung ano ang gusto mo, kainin mo, basta masarap sa pakiramdam mo para maging malusog ang baby. Juan, alagaan mo siya. Mahirap ang pagbubuntis, kailangan nating mahalin at alagaan sila. Sinadya ko pang idagdag. May alam akong masarap na sinigang malapit dito. Malasa ang sabaw at sariwa ang mga sahog. Tara, subukan natin minsan. Kapag buntis, walang masasarap pa sa pagkain ng gusto mo. Tumango-tango si Juan, tumingin kay Divina ng may pagmamahal. Kita mo na. Sabi rin ni At Niray. Kumain ka lang ng kumain. Susundin ko lahat ng gusto mo. Tuwang-tuwa naman si Divina. Itinuturing akong isang maunawaing hipag. Hindi niya alam na ang mga payo kong tila puno ng kabutihan ay isang matamis na lason na dahan-dahan siyang nagtutulak sa bitag na inihanda ko. Gusto kong bumalik ang kanyang sakit sa bato, at kailangang bumalik ito sa tamang oras at sa pinakamalalang paraan. Doon lamang aabot sa kasukdulan ang aking dula. Lumipas ang panahon. Halos isang buwan na mula nang simulan kong gampanan ang papel ng isang mabait na hipag. Madalas akong bumisita sa apartment ni Juan at Divina. Minsan, may dala akong masustansyang pagkain. Minsan naman ay sinasamahan ko si Divina sa kanyang prenatal check-up. Naging napakalapit ng aming relasyon. Si Divina ay lubos na nagtiwala sa akin, ikinukwento ang lahat kahit ang mga pinakatatagong lihim. Si Juan naman ay lalong naging kampante, naniniwalang naayos na niya ang lahat, na mayroon siyang asawa, kabit, at isang paparating na anak na lalaki. Samantala, palihim kong sinusubaybayan ang kalusugan ni Divina. Alam kong sa kanyang dieta na puro maanghang at sinigang, hindi magtatagal ay magpoprotesta ang mga bato sa kanyang kidney. Pakiramdam ko ay malapit nang mahinog ang pagkakataon. Oras na para linisin ang mga hindi kinakailangang hadlang para sa paparating na malaking dula. Ang pinakamalaking hadlang ay ang aking mga biyenan. Mahal na mahal at pinagkakatiwalaan nila ako. Ngunit dahil din dito, kung nasa Maynila sila kapag sumabog ang lahat, maaaring mag-iba ang takbo ng mga pangyayari na hindi ko makokontrol. Kahit na mahal ako ng aking biyenan, tiyak na hindi niya matatanggap na ang kanyang anak ay naloko. Gagawin niya ang lahat para protektahan si Juan at ang dangal ng pamilya. Ayaw kong magkaroon ng anumang sorpresa sa aking plano. Kailangan ko ng isang makatwirang dahilan para paalisin sila sa lungsod pansamantala. At dumating ang pagkakataon. Alam kong matagal nang pinapangarap ng aking mga biyenan na maglakbay sa El Nido, Palawan, ngunit palagi silang nanghihinayang sa pera. Isang gabi ng katapusan ng linggo, tumawag ako sa kanila. Pagkatapos ng ilang pangungumusta, masaya kong sinabi. Ma, pa, nanalo po ako sa kumpanya ng isang trip sa Palawan para sa inyong dalawa, all expense paid, 5 araw at 4 na gabi sa isang 5-star resort. Pero sobrang abala po namin ni Juan sa trabaho, hindi kami makakaalis. Hindi po refundable ang tiket, sayang naman kung masasayang lang. Pwede po bang kayo na lang ang pumunta, bilang regalo na rin po namin sa inyo? Siyempre. Ito ay isang kasinungalingan. Ako mismo ang bumastos para sa biyaheng ito. Ngunit ang kasinungalingang ito ay napakatamis. Ang aking mga biyenan ay tuwang-tuwa. Sa simula, tumanggi pa sila. Sinasabing magastos, ngunit ginamit ko ang lahat ng aking galing sa pangungumbinsi. Sinabi kong kung hindi sila pupunta, makakansela ang tiket at malulungkot ako. Sa huli, pumayag din sila. Doktora Rire, napakabuti mong manugang. Napakaswerte ko na magkaroon ng isang tulad mo, sabi ng aking biyenan sa telepono, puno ng emosyon. Napangiti ako. Ang imahe ng isang mabuting manugang na pinagtaksilan ngunit nananatiling nagtitiis at nag-aalala para sa pamilya ng asawa ay lalong tumibay. Pagbalik nila mula sa biyahe, lalo silang maniniwala at papanig sa akin ng walang pasubali.
Ang biyaheng ito ay hindi lamang nag-alis ng hadlang kundi isang napakatalinong pamumuhunan din sa kanilang damdamin. Handa na ang lahat. Kailangan ko na lang maghintay. Hintayin kumagat ang huling isda sa pain. Tulad ng inaasahan ko, dumating ang hindi maiiwasan. Halos isang buwan pagkatapos ng masayang pag-alis ng aking mga biyenan patungong El Nido, Palawan, isang gabi ng katapusan ng linggo. Habang nakaduty ako sa ospital, ang cellphone ni Juan na hawak ko ay tahimik lang. Ngunit ang personal kong cellphone ang tumunog, numero ni Juan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong ito na ang oras. Hello, sagot ko, pilit na ginagawang antok ang boses. Iye, tulungan mo ako. Natataranta at puno ng takot ang boses ni Juan sa kabilang linya. Si Divina sobrang sakit ng tiyan niya, namumutla na siya. Napabangon ako, malamig ang loob ngunit puno ng pag-aalala ang boses. Saan masakit? Paano masakit? Magsalita ka ng malinaw. Sumisikip daw ang baywang niya pababa. Panay ang atake at basang-basa siya ng pawis. Natatakot ako, Yire, baka nagle-labor na siya. Hirap magsalita si Juan, hinihingal. Sa aking isipan, mayroon na akong paunang diagnosis. Isang tipikal na atake ng renal colic. Ang aking bitag ay sa wakas ay gumana na. Pinilit kong huwag manginig ang aking boses dahil sa kakaibang kasiyahan. Huwag kang magpanik, dalhin mo siya agad sa emergency room. Bilisan mo, tatawagan ko ang EC para makapaghanda sila. Ibinaba ko ang telepono, agad na tumawag sa EA, ipinaalam na may isang kaso ng hinihinalang ureteral stone sa isang 4 na buwang buntis na paparating. Pagkatapos, tahimik akong naghintay sa on-call room. Lahat ay nangyayari ayon sa isang maingat na binalak na dula. Halos kalahating oras pagkatapos, dinala ni Juan si Divina sa ospital. Nakahiga siya sa stretcher, puting-puti ang mukha sa sakit. Si Juan naman ay pabalik-balik, walang kulay ang mukha. Matapos gawin ng mga doktor sa ingay ang mga kinakailangang pagsusuri at ultrasound, kinumpirma ng resulta ang aking diagnosis. Si Divina ay may acute ureteral stone, isang malaking bato na naipit malapit sa pantog, nagdudulot ng pamamaga ng bato. Kinaumagahan, pagkatapos ng aking duty, hinanap ako ni Juan, mukhang pagod at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Dinala niya ako sa isang tahimik na sulok ng pasilyo, nagmamakaawa. Yue! Sabi ng doktor kailangan operahan si Divina para alisin ang bato, kung hindi, delikado sa kidney niya. Pero natatakot akong maapektuhan ang anak ko. Dr. Kasari, may iba pa bang paraan? Paraan na matanggal ang bato pero mailigtas ang bata. Muli na namang lumabas ang kanyang kasakiman. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak na lalaki, habang ang sakit at buhay ni Divina ay tila hindi na mahalaga. Ito mismo ang gusto ko. Nagkunwari akong nag-isip at sinabi, ang operasyon sa yugtong ito ay may panganib sa sanggol, ngunit ang pag-iwan sa bato ay delikado rin sa ina. May isang konserbatibong paraan, ang pag-iniksyon ng mataas na dosis ng progesterone para palambutin ang mga kalamnan. Sana ay kusa nang bumaba ang bato. Ngunit hindi mataas ang tsansa ng tagumpay. At kung mabigo, maaaring lumala ang kondisyon ng ina. Nang marinig ang salitang ki-konserbatibo, nagliwanag ang mga mata ni Juan. Agad niyang hinawakan ang aking kamay. Gawin natin yan. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Malakas si Divina, kaya niya yan. Naniniwala akong poprotektahan ng anak ko ang ina niya. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay, puno ng pagkasuklam. Kung iyan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan, pero ikaw ang dapat kumausap sa urologist at pumirma sa waiver na ikaw ang mananagot sa lahat. Nagbibigay lang ako ng payo bilang pamilya. Tumango-tango si Juan, labis na nagpasalamat, at nagmamadaling umalis para hanapin ang doktor. Hindi niya alam na ang kanyang matapang na desisyon ngayon ang huling paghukay sa sarili niyang
Libingan. Ang hangal na isda ay kusa ng nilunok ang buong pain at kawil. Dahil sa kanyang pagkabulag at katigasan ng ulo sa pagnanais na magkaroon ng anak na lalaki, binaliwala ni Juan ang lahat ng payo ng mga urologist. Ipinilit niya ang konserbatibong paggamot para kay Divina at pumirma sa waiver na sasagutin ang lahat ng panganib. Marahil dahil ayaw nilang masangkot sa isang komplikadong kaso na may waiver, pumayag na rin ang mga doktor. Gayunpaman, hindi sa aking ospital ginamot ni Juan si Divina. Marahil ay natatakot siyang makialam ako o gusto lang niyang dalhin ang kanyang kabit sa isang mas pribadong lugar. Inilabas niya si Divina at dinala sa isang malaking pribadong klinika sa labas ng lungsod para sa progesterone injections. Alam ko ang lahat, ngunit hindi ako nagsalita. Tahimik lang na nagmamasid. Sa mga sumunod na araw, hindi gumanda ang kalagayan ni Divina tulad ng inaasahan ni Juan. Patuloy siyang pinahihirapan ng mga atake ng sakit, at lalo pa itong lumala. Ang matigas na bato ay hindi gumagalaw, habang ang pamamaga ng kanyang bato ay lumalala. Nagsimula ng lagnatin si Divina, isang senyales ng urinary tract infection. Si Juan ay nanatiling matigas. Ang ulo, naniniwalang magiging maayos ang lahat. Patuloy niyang dinadala si Divina sa klinika para sa mga iniksyon, sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan. At nangyari na nga ang pinakamasama. Isang hapon, habang naghahanda akong umuwi, tumunog ang emergency phone ng ER ward. Isang natatarantang boses mula sa ER ang nag-ulat. Doktora Rie, may isang napakadelikadong kaso ng ngina. Kadarating lang. Pasyente Divina Santos, mga 4 na buwang buntis, dinala sa ospital na may septic shock, multiple organ failure, at malakas na pagdurugo. Pakicheck po at ihanda ang operating room. Ang pangalang Divina Santos ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Alam kong dumating na sa kasukdulan ang dula. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, nag-utos na ihanda ang operating room, dugo, at mga kagamitan. Pagkatapos, mabilis akong nagbihis at dumiretso sa ER. Mas magulo ang eksena doon. Nakahiga si Divina sa kama, kulay abo ang mukha, mahina ang paghinga. Sa ilalim niya, basang-basa ng dugo ang sapin. Nakatayo si Juan sa tabi, nanginginig, gusot ang damit, tulala. Nang makita niya ako, sumugod siya na parang nakakita ng kaligtasan. Iray, tulungan iligtas mo. Sila ni. Tinabig ko ang kanyang kamay at malamig na lumapit sa kama. Mas malala pa ang kalagayan ni Divina kaysa sa inaasahan ko. Ang impeksyon mula sa urinary tract ay kumalat na sa buong katawan. Nagdulot ng problema sa pamumuo ng dugo at pagdurugo ng matris. Wala nang marinig na tibok ng puso ang sanggol, wala na ito. Ang problema ngayon ay hindi na ang pagligtas sa anak kundi ang pag-agaw sa buhay ng ina mula sa kamatayan. Ihanda na para dalhin sa operating room, abisuhan ang anesthesia at recovery teams. Ito ay isang emergency case, malinaw kong utos, sa katumingin kay Juan. Walang emosyon. Napakadelikado ng kalagayan ng pasyente, hindi maganda ang prognosis. Bilang pamilya, maghanda ka sa pinakamasamang mangyayari. Pagkasabi nito, itinulak namin ng mga nurse ang stretcher papuntang elevator, iniwan si Juan na tulala sa gitna ng maingay na iay. Marahil ay hindi pa niya naintindihan na ang kanyang sariling kamangmangan at katigasan ng ulo ang nagtulak sa mag-ina sa bingit ng kamatayan. Ang ilaw sa operating room ay nakakasilaw, ang tensyon ay nakakasakal. Sa operating table, nakahiga si Divina, walang dalaw. Ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang sinulid, pinananatili ng mga makina at tubo. Hindi makontrol ang pagdurugo mula sa kanyang matris. Hindi na ito humihilab matapos malaglag ang sanggol at patuloy ang pag-agos ng dugo. Ginamit na namin ang lahat ng pinakamahusay na gamot, ginawa ang lahat ng posibleng paraan, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ng mahigit 1 oras ng desperadong pakikipaglaban, ang hepe ng aming team, ang aking kagalang-galang na propesor,
ay kinailangang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Tumingin siya sa akin at sa aming mga kasamahan, mabigat ang kanyang boses. Wala nang ibang paraan. Malubha ang problema sa dugo ng pasyente, at hindi na humihilab ang kanyang matris. Kung hindi natin alisin ang matris para mapatigil ang pagdurugo, mawawala siya sa atin sa loob ng ilang minuto. Lahat kami ay natahimik. Alam naming ito na ang huling paraan, isang malupit ngunit tanging solusyon para mailigtas ang isang buhay. Ang pag-alis ng matris ay nangangahulugang hindi na kailanman magkakaanak si Divina. Ngunit sa pagitan ng buhay at pagiging ina, malinaw na ang pagpipilian. Doktora Riwe, tawag sa akin ng propesor. Pakiusap, lumabas ka at ipaliwanag ang sitwasyon. Sa pamilya at papirmahin sila sa consent form, wala na tayong maraming oras. Tumango ako, tinanggal ang aking guwantes, at lumabas ng operating room. Nakaupo si Juan sa waiting area. Nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, agad siyang tumingala, namumula ang mga mata na puno ng pag-asa. Kumusta na? Ayos na ba si Divina at ang anak namin? Tinitigan ko siya sa mata, malamig at malinaw ang aking boses na parang nagbabasa ng medical report. Hindi na namin nailigtas ang sanggol. Ngayon, ang buhay ni Divina ay nasa bingit na rin ng kamatayan. Malubha ang kanyang pagdurugo na hindi mapigilan. Ang tanging paraan para mailigtas siya ngayon ay ang pag-alis ng kanyang buong matris. Bawat salita ko ay parang martilyong pumupukpok sa isipan ni Juan. Natigilan siya at umiling ng baliw. Hindi impossible. Tatanggalin ang matris. Bakit kailangang gawin yan? Mga doktor kayo, dapat may iba pang paraan. Wala nang ibang paraan. Mariin kong sinabi. Ito ang desisyon ng buong medical team. Kailangan mong pirmahan ang consent form ngayon din bawat segundong pagkaantala ay naglalapit sa kanya sa kamatayan. Inabot ko sa kanya ang papel at isang panulat. Tinitigan ni Juan ang papel, nanginginig ang mga kamay. Ang pagpirma rito ay tatapos sa kanyang pangarap na maging ama mula sa babaeng ito. Ang pagpirma rito ay mag-aalis sa kakayahan ni Divina na maging ina. Ang pagpirma rito ay haharapin niya ang isang Divina na wala ng pakinabang. Ngunit kung hindi siya pipirma, magiging kasabwat siya sa pagpatay at haharapin ang batas. Na-corner siya, walang ibang pagpipilian. Ang kanyang likas na kasakiman ay sa wakas ay sumuko sa takot sa responsibilidad. Sumigaw siya ng desperado, kinuha ang panulat. At mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan. Kinuha ko ang papel, hindi na siya tiningnan pa, at bumalik sa operating room. Naging mabilis ang operasyon pagkatapos noon. Tinanggal ang matris. At natigil ang pinagmumulan ng pagdurugo. Pansamantalang nailigtas si Divina. Buhay siya, ngunit napakamahal ng kanyang binayaran para sa kanyang kahangalan at sa kalupitan ni Juan. At si Juan, siya mismo ang pumirma sa hatol na wawasak sa kanyang sariling kinabukasan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Dumating ang eroplano ng aking mga biyenan sa isang maaraw na hapon, kabaligtaran ng bagyong namumuo sa aking puso. Inayos ko ang aking trabaho para personal ko silang masundo sa airport. Gusto kong ako ang unang makakita sa kanila, ang unang maghahatid ng masamang balita. Nang makita ko ang pamilyar na anyo nila sa arrival area, mabilis akong tumakbo. Ang aking mukha ay handa na sa isang itsurang pagod at nagdurusa, namumugto ang mga mata na parang ilang gabi nang umiiyak. Anak, bakit ka pa naparito? Mukha kang pagod na pagod, may problema ba? Sabi ng aking biyenan matapos ang unang tuwa. Hindi ako nagsalita, umiling lang at humagulgol, sumandal sa kanyang balikat na parang isang batang inapi. Ang aking kilos ay nagpataranta sa kanila. Inalalayan nila ako sa isang upuan at walang tigil na nagtanong. Anong nangyari, anak? Sabihin mo sa amin.
May ginawa ba sa'yo si Juan? Kahit ang aking tahimik na biyenan ay hindi na napigilan. Buong lakas akong tuminala, basag ang boses. Ma, hindi ko po alam kung paano sasabihin. Si Juan po siya. Sinimulan kong ikwento ang isang istoryang maingat kong binuo. Ikinuwento ko kung paano ko natuklasan ang kanyang panloloko. Kung paano niya ako sinisi. Ikinuwento ko kung paano niya nabuntis ang isang katrabaho. Umiiyak kong sinabi na nasaktan ako at muntik ng sumuko, ngunit naisip ko sila kaya nagtiis ako at pumayag pang alagaan ang babae. Akala ko po kung magiging mapagbigay ako. Magbabago siya. Akala ko dahil hindi ako magkaanak kaya siya nagkaganito. Pero nagkamali po ako, Maeng. Napahagulgol ako. Habang nakikinig ang aking biyenan, lalo siyang namumutla. Mula sa pagkabigla. Napalitan ito ng galit. Nang matapos ako, nanginginig siya. Mahalaga sa kanya ang dangal ng pamilya at mahal na mahal niya ako. Ang ginawa ng kanyang anak ay isang hindi katanggap-tanggap na kahihiyan. Walang hiya. Hayop, gigil niyang sabi, naggangalit ang mga mata. Paano niya nagawa iyan sa manugang ko? Isang mabuting manugang na tulad mo, ipagpapalit niya sa isang haliparot. Hinawakan niya ang aking kamay. Huwag ka nang umiyak, nandito na si Mama. Ako ang bahala sa'yo. Sabihin mo sa akin, nasaan ang ahas na yon at si Juan? Humikbi ako. Nasa ospital po sila. Yung babae po ay nakunan. Kailangan operahan. Mabuti. Karma. Dalhin mo kami doon ngayon. Gusto kong makita ang pagmumukha ng babaeng sumira sa pamilya natin. At tuturuan ko ng leksyon ang walang hiya kong anak. Tumayo ang aking biyenan, puno ng galit. Alam kong ang apoy ng kanyang galit ay sisiklab ayon sa gusto ko. Siya ang magiging pinakamatulis na sibat na maghahanda sa daan para sa aking huling dula. Tumango ako, pinunasan ang aking mga luha, at inalalayan sila papunta sa kotse. Ang sasakyan ay humarurot patungo sa ospital, kung saan isang tunay na bagyo ang paparating. Dumating kami sa ospital sa oras ng pagbisita. Maraming tao sa pasilyo ng Yi Ward. Dinala ko ang aking mga biyenan sa silid kung saan nagpapagaling si Divina. Nasa loob si Juan, nagbabalat ng mansanas para sa kanya. Juan! Ang matigas na tawag ng aking biyenan ay nagpatigil kay Juan. Nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay. Lumingon siya, namutla nang makita kami sa pintuan. Ma! Pa! Bakit po kayo nandito? Nauutal niyang sabi. Hindi nagsalita ang aking biyenan, pumasok ng galit na galit. Lumapit siya sa kama, tinitigan si Divina, pagkatapos ay si Juan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Juan. Anak na walang utang na loob. May gana ka pang magtanong kung bakit kami nandito. Tignan mo ang ginawa mo, sigaw ng ina, nanginginig sa galit. Pagkatapos ay humarap siya kay Divina, na takot na takot. Isa pang sampal ang inilaan para sa kanya. At ikaw? Ahas ka. Walang hiya, nang aakit ka ng may asawa, sumisira ng pamilya. Naging magulo ang silid. Niyakap ni Juan ang kanyang ina, nagmamakaawa. Ma! Huwag po, mag-usap po tayo. Nasa ospital tayo. Si Divina, na nasampal, ay humagulgol at biglang parang isang hayop. Na-corner. Sumigaw siya, itinuturo ako. Hindi ko kasalanan. Siya ang pumatay sa anak ko. Siya ang dahilan kung bakit tinanggalan ako ng matris. Tita, doktor siya dito, plinano niya ang lahat. Ang sigaw ni Divina ay nagpatigil sa lahat, kasama na si Juan at ang aking mga biyenan. Lumingon sila sa akin, puno ng pagdududa. Ito na ang sandaling pinakahihintay ko. Hindi ako natinag. Lumapit ako, hinarap silang lahat, kalmado. Sinasabi mong sinaktan kita. Tinitigan ko si Divina sa mata, malamig ang boses.
Kaya mo bang sabihin sa lahat dito kung kaninong anak talaga ang nawala? Sa'yo? Ang tanong ko ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa lahat. Namutla si Divina, hindi makapagsalita. Si Juan naman ay kumunot ang noo. Iwe, anong pinagsasabi mo? Anak ko yon. Kanino pa ba? Anak mo? Napatawa ako ng mapanukso. Sigurado ka? Sigurado ka bang may kakayahan kang magkaanak? Juan? Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking bag ang isang folder. Isang resulta ng laboratorio na matagal ko nang inihanda. Hindi ito ang peking resulta ng aking sakit, kundi isang resulta ng sperm analysis. Lihim akong kumuha ng sample mula sa damit panloob ni Juan at ipinasuri ito. Ipinakita ko ang papel sa harap ng lahat. Malinaw ang aking boses. Pakitignan niyong mabuti. Ito ang resulta ng pagsusuri kay Juan de la Cruz. Konklusyon, azoospermia. Walang sperm cell sa kanyang semilya. Sa madaling salita, baog siya. Ang silid ay tila nagyelo pagkatapos ng aking anunsyo. Ang dalawang salitang baog siya ay parang hatol na kamatayan para kay Juan. Siya ang unang nag-react, sumugod para agawin ang papel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa konklusyon, nanginginig ang mga kamay. Sinungaling. Pik ito. Ginawa mo ito para sirain ako. Sumigaw si Juan, namumula sa galit at takot. Humarap siya sa kanyang ina, naghahanap ng kakampi. Ma, huwag niyo siyang paniwalaan. Nagsiselos lang siya. Siya ang hindi magkaanak. Ang aking biyenan, na kanina'y galit na galit, ay ngayon ay natigilan. Nanginginig niyang kinuha ang papel. Binasa niya ang bawat salita. Habang nagbabasa, lalo siyang namumutla. Ang galit niya kay Divina ay napalitan ng matinding takot at pagkalito. Nakatayo lang ako, kalmado. Pwede mong punitin yan. May kopya pa ako. Kung ayaw mong maniwala, nasa ibaba lang ang urology department. Pwede kang magpasuri ngayon din para patunayang nagsisinungaling ako. Ang aking kahinahunan ay lalong nagpabaliw kay Juan. Sumigaw siya na parang isang nasugatang hayop at biglang tumakbo palabas ng silid. CJ. Magpapasuri ako. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kasinungaling. Pagkaalis ni Juan, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nurse o doktor ang pumasok. Kundi isang binatang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit, mayabang ang tindig. Nakilala ko siya. Siya ang mayaman na dating asawa ni Divina na ipinaimbestiga ko kay Eduardo. Si Divina. Nang makita siya, ay lalong namutla. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ng lalaki, ngumisi lang at pumalakpak. Wow, ang daming tao, anong dula ito? Tumingin siya sa aming lahat at huminto sa patag na tiyan ni Divina. Narinig kong wala na ang problema sa tiyan mo. Mabuti naman, nabawasan ang sakit ng ulo ko. Pagkatapos ay humarap siya sa aking mga biyenan, yumuko ng may pang-aasar. Magandang araw po. Pasensya na sa abala, pero sa tingin ko, dapat akong magpakilala. Ako po ang tunay na ama ng sanggol na yan. Isa na namang bomba ang sumabog sa silid. Ang aking biyenan ay napahawak sa kama para hindi matumba. Nagpatuloy ang lalaki, puno ng pang-aalipusta. Ang mahal niyong anak ay isang tanga na pinaikot lang ng babaeng iyan. Niloko niya ako na. Buntis siya para makakuha ng malaking pera. Hindi ko akalain na mas magaling pa pala siya, nakahanap ng tagasalo na handang gumastos, magbigay ng bahay, tulad ng anak ninyo. Pero dapat ko rin siyang pasalamatan, nagkibit balikat siya, dahil sa pagpirma niya sa consent form, nalinis ang gulo ko, para na rin siyang nagtapo ng basura para sa akin. Sakto namang bumalik si Juan. Hindi siya nagpasuri, marahil ay napagtanto niyang wala itong katuturan. Pumasok siya at narinig ang huling mga salitang parang punyal sa kanyang pagkalalaki. Baog na loko.
Nawalan ng pera, pinagtawanan ng lahat. Lahat ng masasakit na katotohanan ay sabay-sabay na dumating, winasak ang kanyang katinuan. Namula ang kanyang mga mata, hindi na galit kundi kabaliwan ng isang taong nawalan na ng lahat. Hindi siya nagsalita, sumugod lang siya patungo sa kama. Bago pa may makakilos, sinabunutan niya si Divina, sinuntok at sinampal ng walang awa. Manloloko! Niloko mo ako! Papatayin kita, sigaw niya, puno ng sakit at galit. Nagkagulo ang silid, sigawan, awatan, at sa huli, ang pagkahimatay ng aking biyenan. Nagtapos na ang huling yugto. Dumating ang mga security guard. Kinalagkad si Juan palabas, patuloy pa rin sa pagmumura. Si Divina ay umiiyak sa kama, sugatan ang mukha. Ang aking biyenan ay inasikaso ng mga nurse. Naiwan kami ng aking biyenang lalaki, at ng dating asawa ni Divina sa gitna ng gulo. Tila tumanda ng 10 taon ang aking biyenan. Naupo siya, bumuntong hininga. Nang huminahon ang sitwasyon, lumapit ako kay Divina. Nang makita niya ako, natakot siya. Ibinulong ko sa kanya. O, ano? Nakita mo na ba ang tunay niyang kulay? Mahal ka ba niya o ang anak lang sa tiyan mo para may tagapagmana? Siya. Ngayong wala na ang bata, kaya kanyang saktan. Ang nagtulak sa iyo dito ay hindi ako, kundi siya. Ang aking mga salita ay parang laso na tumagos sa sakit at galit ni Divina. Pinabayaan siya ni Juan, pinili ang delikadong paggamot at ngayon ay sinasaktan siya. Ang lahat ng galit ni Divina ay nabaling kay Juan. Kuminang ang kanyang mga mata sa kabaliwan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig na nag-type. Ilang segundo lang, isang video ng kanilang pagtatalik ang ipinadala niya sa group chat ng kanilang kumpanya. Ito ay isang kilos ng pagsira sa sarili, isang huling paghihiganti. Agad ang naging epekto. Sumabog ang iskandalo. Para mapangalagaan ang imahe ng kumpanya, tinanggal sa trabaho sina Juan at Divina kinabukasan din. Ang karerang pinaghirapan ni Juan ay naglahong parang bula. Hindi rin ako nagpatumpik-tumpik. Kinaumagahan, kasama ang aking abogado na si Eduardo, nag-file ako ng divorce sa korte, dala ang lahat ng ebidensya, ang video, ang mga bank statement ng perang ipinadala ni Juan kay Divina, ang peking divorce paper, at ang testimonya ng aking mga biyenan. Naging mabilis ang paglilitis. Nagpasya ang korte na si Juan ay nagkasala ng matinding pangangalunya at pag-abuso sa ari-arian. Lahat ng aming ari-arian, kasama ang 2 bahay at ang natitirang pera sa bangko, ay ipinagkaloob sa akin. Lumabas si Juan sa korte na walang-wala, walang bahay, walang trabaho, walang pera. Hindi rin naging maganda ang sinapit ni Divina. Matapos mawala ang lahat, anak, kakayahang maging ina, trabaho, at lalaking inaasahan, ganap na gumuho ang kanyang isipan. Dahil sa matinding trauma, naging tuliro siya, minsan umiiyak, minsan tumatawa. Sa huli, dinala siya ng kanyang pamilya sa isang mental hospital. Ang 2 salarin ay sa wakas ay nagbayad para sa kanilang mga kasalanan. Nang matapos ang paglilitis, para akong nabunutan ng tinik. Ang una kong ginawa ay ibenta ang condominium unit, ang dating pangarap ko na naging pugad ng kadumihan ni Juan at Divina. Ayokong magtira ng anumang magpapaalala sa masasakit na alaala. Mabilis na naibenta ang bahay. Ginamit ko ang isang bahagi ng pera para tulungan ang aking mga magulang, at ang natira ay ininvest ko. Unti-unting bumalik sa normal ang aking buhay. Sa ospital, dahil sa aking profesionalismo sa kaso ni Divina, nakuha ko ang tiwala ng management at mga kasamahan. Ilang linggo pagkatapos, nagretiro ang aming department head, at ako, dahil sa aking mga nagawa, ang itinalaga sa posisyon. Sa edad na 35, ako ang naging isa sa pinakabatang babaeng department head sa ospital. Ito ay isang matamis na pagkilala sa aking mga pagsisikap. Mga ilang buwan pagkatapos, nang humupa na ang lahat,
Isang hapon pagkatapos ng trabaho, nakita ko ang isang pamilyar na anino na naghihintay sa labas ng ospital. Si Juan. Mukha siyang mas pagod at kaawa-awa kaysa noong huli kaming nagkita sa korte. Payat, maitim, gusot ang damit. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit. At, sa pagtataka ko at ng marami, lumuhod siya sa aking paanan. Ire, patawarin mo ako. Umiiyak siya. Kumakapit sa laylayan ng aking damit. Alam kong nagkamali ako. Isa akong masamang tao, isang tanga. Nang mawala ka, nalaman kong walang mas hihigit pa sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Nakatayo lang ako, tinitingnan ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang lalaking minahal ko ng buong puso, na pinaglaanan ko ng aking kabataan. Ngunit ngayon, walang kahit anong emosyon sa aking puso, walang awa, tanging kawalan at lamig. Dahan-dahan kong inalis ang aking paa sa kanyang pagkakahawak. Tinitigan ko ang kanyang mga luhang mata. At binitiwan ang isang salita, malinaw at tiyak. Umalis ka. Pagkasabi nito, tumalikod ako at lumakad palayo, hindi na lumingon, kahit pa naririnig ko ang kanyang desperadong pag-iyak sa likuran. Sumakay ako sa bago kong kotse, pinaandar ito, at umalis. Nagmaneho ako papunta sa daan sa tabi ng dagat, ibinaba ang bintana para sa malamig na hangin. Ang langit ay bughaw, ang araw ay nagniningning. Huminto ako sa isang tahimik na lugar, kinuha mula sa aking bag ang isang huling papel. Ito ang resulta ng aking retest na maingat kong ginawa pagkatapos ng diborsyo. Lahat ng resulta ay negatibo. Napangiti ako, isang tunay na ngiti ng kapayapaan. Ganap na akong malaya sa legal, pinansyal, emosyonal, at pisikal. Nilukot ko ang papel, itinapon ito sa hangin. At tumingin sa malawak na daan sa unahan. Alam kong isang bago, malaya, at matatag na buhay ang naghihintay sa akin.